Ngayon, may balon na. Isang bukal ng pag-asa, isang palatandaan na hindi lahat ng tagtuyod ay humahantong sa pagkawasak. Tumayo si Ismael, tumutulo ang tubig mula sa kanyang baba, muling nabuhay ang kanyang mga mata, pagod pa rin ang katawan, ngunit naghahanap ng lakas ang kanyang mga hapang balon na nagbigay buhay sa kanila, nagpasya si Hagar. Hindi na siya mamumuhay sa tira ng iba. Nagtayo siya ng bagong tahanan malayo, sa lugar kung saan walang nagsasabi kung sino siya o saan. Hindi sa lilim ng tahanan ni Abraham, hindi sa ginhawa ng pamana, kundi sa kalayaan, malaya sa inaasahan, malaya sa pagpapanggap. Ang hangin ang naging kanyang guro, ang siya na sanay ang kanyang mga paa sa bato at init, at tumalim ang kanyang paningin na gaya ng walang ingay, magbasa ng bakas sa buhangin at kilalanin ang bago sa lumang yapak. Naaamoy niya ang hininga ng gazelle mula sa malayo. Ang una niyang pana ay baluktot na sanga at tali mula sa kamay. Dumugo ang kanyang mga palad, ngunit hindi siya tumigil. Araw-araw siyang bumabalik para ng pagmamalaki. Hindi siya nakialam. Alam niyang ang lupa, ang huhubog sa anak, ang uhaw, ang magiging disiplina. Hindi panahon ng pagprotekta. Ngayon, tumuntong si Ismael sa pagiging ganap na lalaki. May sarili na siyang tahanan, tumibay ang kanyang mga hakbang, lumalim ang tinig at naging mas makapangyarihan ang kanyang presensya. Ngunit sa